My name is Albert, all the way from Bohol. Meron ba mga Bisaya na dito? Diba? Meron ba mga taga Bohol? Taas ang kamay. Oh, wow. Saan sa Bohol? Ha? Anda, wow. Ha? Taga saan? Binunido. Tagbilaran. Oh, daming mga taga Bohol na nandito. Palakpakan naman natin. Okay, so, alam niyo naman siguro yung kwento ko, lalong-lalo na lagi nanonood kayo sa, or maybe pinanood din ako sa YouTube. I've been doing this kind of business for almost 8 years. Alright, so sa 8 years ko, grabe. 8 years ko sa business natin. Siguro, alam niyo naman siguro, I am a former seminarian, right? Yes! Oo, yung magpapare, tama ba? Yes! Oo, so hindi pa ako tumuloy sa pagpapare kasi feeling ko parang gusto ko pang magmadre. Okay? So, same, just like sa inyo po, hindi pa ako tumuloy, same sa inyo, nagbago ng career. Hindi pa ako tumuloy sa pagpapare because naniniwala po ako na parang gusto ko pang tulungan yung pamilya ko. So, long story short, nag-full-time ako dito right after my graduation sa seminary. Okay? Sino ba sa inyo dito yung kakagraduate lang tapos nag-full-time dito? Ganun. Pero alam niyo ba, nung time na nag-start ako, baliw na baliw ako eh. Sino sa inyo dito yung hindi makatulog? Kung hindi makatulog, nag-i-imagine ka pati ilaw, ang tingin mo 1.8 na, tama ba? May naman nakarelate ba? Dumating sa point na parang, alam mo yung feeling ko, parang milyonaryo na talaga ako, oh. Pero pag nireview ko yung mga picture ko nung una, grabe! Sabi ko, buti may naniniwala sa taong to. Kung nakikita nyo lang, wala lang talaga akong PowerPoint dito. Kung nakikita nyo yung time na nag-start ako sa EC, nag-start ako sa OVI, payat na payat. Parang alam yung buntot na lang yung kulang. Okay? So, baliw na baliw ako to the point na humataw ako, nag-all out ako without minding the trainings. Kasi nga, feeling ko that time, magaling na ako. Bakit? Kasi nga, cum laude po ako nung nag-graduate ako ng college. O, palapakan nyo naman, di ba? Kasi ang pagiging cum laude, hindi po nakakain yung certificate na yun. Doon ko na-realize na parang, bakit nahihirapan ako dito? Magaling naman ako sa school. Bakit ba ang bilis ng iba? Yung iba nga hindi nakagraduate ng high school. Yung iba, meron nga kami sa Bohol eh. Grade 5 lang yung natapos. Grade 5 lang siya. Hindi nga siya marunong mag-spelling eh. Siguro familiar ka in the name of Leo Cadoya. Yes! Kung alam niyo, nakikita niyo sa YouTube. Yes! Nung time na siya yung nagpe-present, sabi ko, yung tao to, ano bang matutunan ko sa tao to? Kasi nung time na nawalan ako ng ganang mag-attend dahil sa kanya at first, sa totoo lang. Kasi nga ma-pride ako that time eh. Sabi ko, ano bang matutunan ko sa tao to? Hindi nga marunong magsulat eh. Hindi marunong mag-spelling. Naiintindihan? Yes. Pero at the end, sa kanyang presentation, sabi niya, you know what mga kapatid? Eh, hindi siya nag-English doon. Basta yung parang gano'n lang. Sabi niya, alam mo mga kapatid, pag graduate ka ng college, tapos cum laude ka, sabi ko, aba, parang kilala niya ako ah. Kasi nakatingin siya sa akin. Parang, di ba alam mo yung parang nakaka-proud naman? Parang alam mo kapatid, pag nakagraduate ka ng college, tapos cum laude ka, tapos ngayon, wala kang pera, bobo ka. Sabi ko, gusto ko, alam mo yung gusto kong banatan eh. And ito yung last line na sinabi niya. Sabi niya, pero kahit hindi ka nakagraduate ng college, pero yumayaman ka, tapos tinuro yung sarili niya. Alam mo yung gano'n? Tapos yumayaman ka, matalino ka. Wow! Alam mo yung sa time na yun, para akong sinampal sa sarili mong kamay. Bakit? Totoo naman talaga yung sinabi niya. Walang-wala ako that time. Kaya nga nag-attend ako ng ganyang klaseng presentation. To cut the long story short, sabi ko sa kanya, kahit pagbenta pa ako dyan ng napkin, papasukin ko yan. Para lang maka-ahon sa kahirapan. Nakarelate po ba kayo sa akin? Yes! Alam ko, karamihan sa atin dito, iba-iba yung background sa buhay. Maybe yung iba dito, ang tawag doon, galing pa sa ibang bansa, nag-for good dito sa Pilipinas, tama ba? Iniwanan yung career, nag-full-time dito. Ayan, umalis sa poder ng parents para mag-hub. Na kahit naka-aircon ka sa bahay nyo, pagdating sa hub. May mga hubbers ba na dito ngayon? Yes! Mga halos hubbers pala. Alam mo yung pag nasa hubber ka, kasabay-sabay na kayo sa isang kwarto, di ba? Kanya-kanyang baho.
Yung hilig kung ano-ano pa, yung utot na ano mo na, naamoy mo na. Alam mo yung mga ganon. Alam mo, di ba, lumabas ka sa comfort zone mo. Tama or tama? Nakarelate ako dyan kasi galing din ako dun sa hub. Dumating sa point na papalipat-lipat kami ng hub kasi nga, ang hirap eh. Alam mo yun, yung every month, yung kaaway namin, yung landlord. Pinaalis kami, alis na kayo, wala kayong pambayad. Tama? Na-experience namin lahat yun. And meron ba dito, may mga nag-online ba dito? Taas ang kamay. Like, nagmamarket talaga sa online. Yes. Nagmamarket naman offline. Meron ba dito? Guys, before ako nagiging isang onliner, like nag-ship kami sa online, naranasan ko lahat ng mga experience ko nung time na nasa field. Ngayon, nag-field naman kami, nagti-training, pero nung time kasi ngayon, nagkukumbay na eh. Tama ba? Pero dati nung time na nag-start ako sa field, alam mo dati, sobrang, lalo na sa probinsya, alam mo doon, napaka-challenging sa part namin, lalong-lalo na nung time na yun na isa pa akong seminaryan, alam mo, accepted ako sa society. Alam mo yung parang parang gumaganon yung tao sa amin, tama ba? Tapos, pag-uwi namin, parang ako yung pinaka-paboritong anak. Alam mo yung pagdadaan ako sa mga kapitbahay namin, tapos sabihan ng mga kapitbahay ko, Father, dito tayo, mag-snacks. Magbinignit, magtinunggong. Alam mo yung mga tinunggong? Yes! Si Kuwate, alam niyo yun? Mga Bisaya. Pag pupunta ako sa church, tatawag, kasi nga nakasutana eh. Tatawag ako sa church na, brother, dito tayo sa church. Tapos nung time na yun, nung nag-network na ako, alam mo guys, kahit birthday, wala nang nag-i-invite sa akin. Pag tumatawa kayo. Hindi mga makarelate pag nag-online ka, pero for sure nakarelate ka na nagta-typing ka, green, pag send mo, nag-offline. Tama or tama? Same rejection lang yun eh. Dumating sa point na parang sabi ko dati, nung pag-uwi ko sa bahay, instead na sasabihan ako ng nanay na, atay, para yan sa pare. Ha? Di ba may mga atay ng manok ba? O di ba yung atay, di ba mga ganyan? Atay, para yan sa pare. Pero nag-network na ako, tapos di ako makabili kasi isang kilong isda. Ano sabi ng mama ko? Atay kang pariya ka! Akala ko payaman ako, mayaman ka na. Bakit isang kilong isda, wala kang pambili? Nakita nila sa social media, abundance. Abundance yung mindset, nagpo-post ng sales, kung ano-ano ba. Pagdaan ko na kapitbahay, parang masisira yung yung pinto eh. Tapos makariga, andyan naman si Father, magre-report naman yan. Alam mo, parang may sakit ka ng pinto. Naranasan ko lahat ng mga paghihirap na yun. In fact, karamihan sa mga kaklase ko sa seminary, hindi ko naniwala sa akin. Isa sa mga, hindi ko makalimutan na sinabi sa mga, one of my classmates, sabi niya, Bert, balik ka na sa seminary. The church needs you. Naawa ko sa'yo. Kasi nakikita niya, nagbebenta ako ng kape. Pero hindi ko yun minamay. Bakit? Kasi nga alam ko yung future. May nakikita ako na hindi niya nakikita. Yes! At for sure, ikaw na nandito ngayon, well, iba-iba man tayo ng mga challenges, pero for sure, naranasan mo din yung mga ganyang klaseng rejection. Yes! Sino sa inyo dito yung parang nawalan ka ng kaibigan kasi nga, alam mo yung mga ganon, meron ba dito? Yes! At best friend, mga ganyan, to the point na pag-uwi ka sa bahay nyo, ayaw mo nang umattend ng reunion, ayaw mo nang umattend ng mga ganito. Bakit? Kasi nga parang tinutukso ka na, uy, milyonaryo mini. May mga ganyan, di ba? Ganon din ako dati eh. Pero yun yung nagbibigay sa akin ng challenge. Yun yung nagbibigay sa akin ng motivation. Kasi nga, alam ko, ako naman yung nakaalam sa opportunity, hindi naman sila. Yes! Di ko makalimutan, when I was in Davao, naka-experience ako. Yung pinakamurang hotel doon, 50 pesos per night. Oo, Terminal Home, SM Ecolan. May taga Davao ba dito? Yes! Oh, alam mo yon, SM Ecolan Terminal. 50 pesos lang yung bayad sa folding bed. Nire-rent ko yon, niyakap ko yung bag, pagising, may public CR, maligo, tapos network na naman. Kung may nakita sa akin doon, parang kawawa naman to si Albert. Nakuha? Pero tiniis ko yon kasi alam ko na sa negosyo natin, alam ko kailangan mo munang magsakripisyo if you want the prize. Yes! Tama or tama? Yes! Tama or tama? Yes! Dumating sa point, mas masarap pa yung kinakain ng mga clients, ng mga prospects ko, kaysa sa pamilya namin. Alam mo yun, pag nakita mo may potential, pamamakdo mo, pag uwi mo, bagoong yung ulam ng parents mo. Tapos pag tulog mo, naka-receive ka ng text na sabi mo, Sir, di na ako tutuloy, negative yung asawa ko. Sabi mo, sayang yung McDo ah.
Hindi ko alam kung ano yung mga experiences mo along the way. Hindi ko alam kung ano yung mga challenges mo na nasa hub ka ngayon. Or nag-online ka ngayon. Or maybe nag-offline ka ngayon. Maybe nawalan ka ng pamasahe. Maybe na naubusan ka ng pang wifi. Kaya inak mo na yung wifi ng kapitbahay mo. Tama? Kaya nakarelate. Hindi ko alam ano yung mga challenges mo. Kasi nga ako na-experience ako na walang nag-pay in sa akin for 6 months. Just try to imagine that. Paano ko nabuhay that time? 6 months, walang nag-pay in sa akin. Buti na lang, marunong ako magbenta ng kape-kape that time. Kaya ano ba yung mga 3 words lang, yung isi-share ko sa inyo, ano ba yung mga natutunan ko sa journey ko, sa 8 years ko, bakit nag 3 times consecutive top 1 po tayo sa Una, number 1, mag-decide ka lang. Everybody say decide. Mag-decide ka. Para hindi masasayang yung oras mo. Pag feeling mo, parang laro-laro para yung pagtrabaho mo dito. Or pag feeling parang papetex-petex ka lang. Or yung decision mo parang ganito, like, sige, try ko to hanggang December. Pag hindi ako mag-click, babalik ako sa abroad. Or pag hindi ako mag-click, mag-apply ako ulit ng trabaho. Yung may fallback ka ba, may reservation ka. Pag ganyan yung attitude mo, ganyan yung mindset mo ngayon, ako na magsabi sa inyo ngayon, huwag mo na itong ituloy. Hindi ka magiging successful dito. Pag ang decision mo or hindi, half-hearted ka ba? Hindi ka fully nag-decide na parang your yes must be a yes. Na nandito ka na, marami ka na sinakripisyo. Tama? Marami ba tayong mga nasakripisyo? Yes! Hindi ko nga alam ano yung laman ng messenger niyo ngayon Pag haber ka, baka isa sa mga laman ng messenger mo, uli ka na anak, wala ka mapapala dyan. Hanggang ngayon, bakit wala ka pa income? Hindi nila alam di ba, na we are still building our foundation, nagtitraining pa rin tayo, tama? Nangungugat pa tayo kung sa tanim pa, tama? Yes. Hindi ko alam ano yung mga sacrifices nyo, pero nandito ka na. Nandito ka na mag-decide ka, tatapusin. Dapat dito pa lang, tapos na. Yes. Crystal clear na dito, nagyayaman ka talaga. Number 2, after ka mag-decide, mag-commit ka along the way. Guys, hindi po lahat maganda ang ma-experience mo as you go along the journey mo dito sa industriya natin, sa empowered consumer. Hindi lahat maganda. In fact, mawawalan ka ng mga kaibigan dito. Yung mga old friends mo, hindi na sa mawawalan literally, but you know, yung alam mo yung iba na yung nakakausap mo, iba na yung kung saan ka nag-spend ng oras, hindi na po sila. Naiintindihan? Yes. Eh, pinalayas nga ako sa bahay namin. Pero nag-commit ako, hindi ko ito tatapos. Marami na akong nasakripisyo dito. Possible yung sa journey mo dito, maka-experience ka, signal number 1. Signal number 2, signal number 3, iba-ibang bagyo, maybe signal number 5. Lahat yun. Kasi nga sa journey natin dito, tandaan, pipigain ka dito talaga. Bago ka makapunta sa tugatog ng tagumpay. Pagtawanan ka muna bago ka paniwalaan. Yes. Tama or tama? Tama. Kaya nga saludo ako dito, yung lumabas talaga sa comfort zone, yung they burn their bridges, kung ano-ano pa, yung mga sakripisyo mo, yung lumabas ka sa comfort zone kasi alam naman natin, pag sa comfort zone tayo, nothing grows there. Tama or tama? Siyempre, pag gusto mo ng challenge, kung gusto mo talagang matuto, well, i-pressure mo yung sarili mo. Tama? Kaysa palamunin ka pa rin ng parents mo. Ngayon, nag-hub ka, ngayon, binubuhay mo na yung sarili mo. Do you get my point? Yes. Kailangan i-embrace mo yun. Wholeheartedly, lahat ng mga challenges na maranasan mo along the way. Maganda man yan o pangit. Naiintindihan? Yes. Kasi nga, life by nature, may ups and downs yan. Hindi pwedeng puro up lang. Hindi pwedeng puro... Lalo na pag nag-start pa lang tayo. Saan ka titirahin? Emotion. Lalo na pag hindi mo makayanan yung mga judgment ng ibang tao na, uy, grabe siya. 12 midnight na umuwi, baka may kapit yun. Tama? Kung ano-ano mga sinasabi nila. Pero, go right through them. Crush them. Lahat ng mga challenges along the way. Crush them. Kasi nga, alam nyo guys, ang diamonds, before siya naging diamond, it forms under pressure. Tama or tama? Tama or tama? Yung grapes, bago siya maging matamis na wine, anong ginawa? It must be crushed.
Ginaganon yan, pinipiga yan. Tama? Yung seeds, saan nag-grow yung seeds? Seeds grow in darkness. So what's my point? If na-feel mo that you are under pressure, if na-feel mo that you are being crushed, that you are in darkness moment, that means to say you are transforming. Mag-grow ka. Ano yan? Mag-grow ka dyan. You will shine as bright as diamond. One day, masasabi mo rin, ako na yung susunod dyan, magsishare ng success story. Ako ngayon, sa lahat ng mga na-experience ko, nakakatuwa. Kasi nga this time, 95% maybe matapos na yung bahay namin. Wow! Oo. Nakakatuwa. Sino ba naman ako? Imagine this guys ha. Dati, parang lagi kong, pag nag-present ako dati, sabi ko sa inyo, mag-build talaga ako ng bahay na yung swimming pool, puro glass. Alam niyo guys, nirealize ko ngayon, glass pa lang ng swimming pool ha, yung wall ba? Yung wall ba? Para makita ka na lumalamoy na gumaganon. That's 1.2 million glass pa lang. Just try to imagine that. Just I think last week or last month, sabi ng wife ko, lang, mag-order ako ng flowers ha. Sabi ko, okay, akala mo yung mga flower pot para sa ano ba? Mga ganyan. Sabi ko, saan yung flower mo? 1 week na, di pa dumating. Sabi niya, hindi, galing Jensan eh. Dati imagine, binabiyahe Jensan to Bohol. Tapos pagdating ng Bohol after 2 weeks, isang wing van na truck. Yung pala puro bonsai na mga 60 years old, 70 years old. Yung mga ganun nakalaki ng mga puno. Tapos mga bumbil, yung mga bougainvillea ba. Pagbayad namin putik, almost 7 figures. Almost 1M. Flowers pa lang. Grabe. Ha? Nagpakot kami ng cabinets. Almost 6M eh. Cabinets pala. Tapos, di ba, guys, I'm sharing this to you, not to brag my result. Pero my point is, sino ba naman ako before para maka-experience ng ganito? Tama, isang probinsyano, taga Bohol, anak ng magsasaka. Alam niyo naman siguro yung kwento ko. Yes. Sino ba dito yung mga anak ng magsasaka? Taas ang kamay. Tama? Tapos maka-experience ng ganito. Yung bahay namin na tinatayo namin ngayon, that's an overlooking lot. It's a prime lot sa Bohol. Pag sinabing prime lot, Panglao Island yun. Para may idea ka, yung Panglao Island, parang Boracay yun. Andun lahat ng mga white beaches. Yung pinakamataas na bundok sa Panglao, nandun kami. Makikita airport, city view, ocean view. Tama? Tapos may lumalangoy doon, nakikita lahat kasi naka-full glass yung swimming pool. May naglalaro ng tennis court doon sa baba kasi may sarili kaming tennis court at saka basketball court. Aside from that, hindi lang bahay. Yung community namin sa Bohol, yung team namin sa Bohol, hindi lang isang bahay. Nagtatayo kami ng subdivision doon. Wow! Marami kami doon. Yung community namin, marami kami na isang bundok kami lahat nandun. Wow! Namin yung pagtitingnan mo sa layo, parang Santorini. Gusto niyo ba ng ganon? Ay, narinig ko eh. Parang nandun ba si Coach Jome? Yes! Ayan, nandyan sila kasama namin. Yes! Okay, recognize ko naman. Si Coach Jome, nandyan ba si Atinel? Ayan, si Kuya Roger Avansado, kilala naman yung top 6 natin, si Coach Jome top 90, at saka Yes! si Coach Mary Jean. Kung naalala nyo yung time na nag-awarding tayo, siya yung buntis na nagiging top 17. Ngayon, hindi na siya buntis. Papalapakan niya naman yung mga kasama. Nagpatayo din sila, may nabili din silang lote doon. Nagpatayo sila ng bahay doon. Na parang, kung titingnan nyo doon, parang isa kaming, pinangalan nga namin yun na Hayahay Highlands. Wow! Hayahay means comfortable, relaxing. That's a Visayan term. Okay? So, hopefully na-inspire ko kayo kasi nga, guys, lahat ng mga na-experience ko ngayon, actually, wala talaga kami ibang negosyo. Ngayon lang, well, my wife, may meron sa mga traditional business, pero ako mismo, wala kaming ibang source of income. Bakit talaga naabot namin ito? Kundi dahil sa empowered consumerism sa COVID. Proud po ba kayo na nasa number 1 company kayo sa Pilipinas? Okay? So,
siguro yun lang muna yung may share ko. Maraming salamat. Looking for, I hope so. Ay, di, tatapusin ko pala muna. Decide, mag-commit, and then, number 3, succeed. Lahat na sinare ko kanina, ng mga achievements ko, pag mag-succeed kayo dito, promise. Lahat ng puyat, lahat ng pagod, lahat ng mga discouragement, lahat ng time na pinagtawanan ka ng mga kaibigan mo, babayaran lahat yan ng empowered ko sa pag-isa. Tama? Kaya kung naniniwala ka na ikaw na yung susunod na magka-mansion, taas ang kamay! Nakakatuwa pa, isa na lang. Di ba, karamihan, marinig natin pag-easy. Sabi nila, oh, pag-easy ka, gadget-gadget, post ng pera, tama ba? Sasakyan, sports car, ngayon may mansion na. Alam mo ba sa team namin, mas lalong nag-upgrade. Hindi lang car achiever, hindi lang mansion achiever. Just last week, meron akong isang leader. Nag-top din yan sa AC before. Hindi siya sports car achiever siya. Kasi nga ang accumulated niya in 3 years time, that's 19 million pesos. Ngayon, hindi basta-basta. Siguro, the first siguro yan, na dahil sa easy, ngayon, isa na siyang kidney achiever. Totoo ho. Kasi nga, in the name of John Adrian Valdon, batang-bata, it's around 23 years old. Just try to imagine this, guys. Paano na pag wala siyang pera? Paano na pag hindi siya kumikita sa easy? Hindi, buhay po ang in-extend niya. Kasi nga, stage 5 siya, 2 kidney sira. Pag wala siya, millions yun. Tama ba? Yes! Pag kidney transplant, millions. Yung pag-usapan natin dyan. Eh, dito pa sa Manila, pinili niya yung pinaka-magaling na doktor. Sabi niya, gusto pa niya mabuhay. Kasi pag dialysis ka, alam natin, ilang years lang yun. Tama? Sorry, baka may makandito. Pero, aabot tayo, 10 years, 20 years, depende pa rin. Pero pag naka-kidney transplant tayo, back to normal yung buhay ni John Adrian Valdon ngayon. Yes! Before siya nag-transplant, 3 times a week siya nag-dialysis. Meaning, ang bumubuhay sa kanya, machine na. Tama? Pero ngayon, very successful, dito sa Luzon. In fact, sa mga namin, pero pinipigilan ako Sir Jun. Bawal pa eh. Messenger lang, video call lang Sir. Video ko lang, pero ngayon na-extend yung buhay niya dahil sa empowered communities. So, we are hoping na inspire namin kayo kasama yung mga leaders namin na nabubisita sa inyo ngayon. We're looking forward na isa na rin kayo na makikita yung pangalan nyo na nakatatak as part of the awards sa Millionaires Club members. Excited ba kayo dyan? Excited ba kayo dyan? Kaya kung ikaw ngayon, naranasan mo lahat ng mga naranasan ko, or maybe hindi man parehas tayo na naranasan, but for sure, we have the same impact yan sa buhay natin. Yung mga challenges na yan, na-reject ka man, nagutom ka man, naubusan ka ng pamasay, kung ano-ano pa, that means we are on the same track. Tama? Tama yung daan na dinadaanan mo, at huwag ka lang hihinto dyan. Mararating